Samantala, ngayong wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa, hindi maiwasang isipin ng ilang ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na drawing o sinadya ang barilan kagabi sa Senado. Ayon sa palasyo, napilitan lamang magpaputok ang NBI matapos sumanong mag-warning shot ang Senate Sergeant at Arms. Nakatutok live, Ivan Mayris. Ivan. Emil, nag-report kaninang umaga ang mga pinuno ng NBI at ng PNP sa pulong na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapatuloy pa ang investigasyon pero hindi raw may alis sa ilang mga ahente ng NBI ang magduda na nangyari sa Senado kagabi ay staged o hindi kaya sinadya para makatakas si Senador Bato de la Rosa. Maging kalma lang po. Pasado alas 10 kagabi, mahigit 2 oras matapos sumiklab ang putukan sa Senado, naglabas ng video statement si Pangulong Bongbong Marcos. Gate niya, hindi gobyerno. Ibig sabihin, hindi pulis o NBI ang nasa likod ng kaguluhan. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pero sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga ipinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ang gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarero na pintuan. Paliwanag ng NBI. Yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms sa mga taga-NBI, agad umano sila nagbihis sa panghakbakan at nagkomprontahin ng NBI agent. Dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok. Kaugnay naman sa naarestong taga-NBI umano na hawak kayo ng pulisya. Sabi ng NBI, Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? So kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver nag-assist sa GSIS. As a driver po ng grupo po. sa gitna ng pag-ugong ng balita na kalabas ng Senado si De La Rosa, hindi raw maiwasang isipin ng ilang NBI agent na drawing o sinadya ang kaguluhan kagabi. That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Ikinalungkot daw ito ni Matibag lalo't nakausap pa raw niya ang ilang mga senador sa mayorya at siniguro na dahil sa protective custody, responsable ang Senado na ipresenta si De La Rosa sakaling kailanganin. Malungkot po yun dahil I feel na dapat yung aming pong usapan dyan, it should be honored po yan eh. Sila po humingi ng ganon at ang pagkakaalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato, kundi yung pong ating mismong mga batas at konstitusyon na umiiral. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pagko-cover up.
Emil, ang pagsiguro ng Philippine National Police na silang nangunguna sa investigasyon ay aalamin nila ang punot dulo ng nangyari kagabi. At ang inaasahan naman natin ay magre-report sila at isa sa publiko ang kanilang mga findings at ang bilin daw ng Pangulo gawing makatotohanan at parehas ang investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng pangyayaring ito, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina.